Una sa lahat, News 5 exclusive, sapul sa video, barbero sa Naik Cavite nangupit sa pagupitan. Electric razor, pati pabango, hindi pinalampas. Nilimas din ang kita ng barbershop. Ang buong detalye ng pagnanakaw na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos, isang taon na hindi pwedeng sampahan na reklamong impeachment matapos ibasura ng Kamara ang mga complaint laban sa kanya. Mga senador, posibleng nagkakapersonalan na raw kaya hindi pa rin matapos-tapos ang committee report kaugnay ng flood control scandal. Tagapagsalta ng Philippine Coast Guard tungkol sa West Philippine Sea na si Jade Tariela bumuelta kay Senador Alan Peter Cayetano. Ni minsan daw ba ay sinabihan ni Cayetano ang China na mag-sorry sa mga panghaharas nito? Babaeng kumain ng devil crab sa Palawan, namatay. Makasaysayang desisyon ng Korte Suprema, same-sex couples pwede nang maging co-owner ng bahay at lupa. At sa ating pambaong pampagood night, silipin ang perfect na romantic place para mag-Valentine's date. Ma-in love sa 20,000 Roses. Ligtas na sa impeachment si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang formal na pagbabasura nito ng Kamara. Giit naman ng mga kumontra sa pagbabasura ng reklamo, tila binadali raw ng Kamara ang proseso. Nasa frontline ng balita yan si Mobile Giorno, Amy Atienza. Sa botong 284 na mga kongresista, The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. formal lang ibinasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 8 lang ang hindi pumabor na ibasura ito habang 4 ang nag-abstain. Ibig sabihin niyan, ligtas na sa impeachment si Pangulong Marcos. Kabilang sa mga sumuportang i-dismiss ang impeachment ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party. Ipinagtibay naman ni House Justice Committee Chairman Jervil Luistro na hindi maituturing na paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng bayan ang mga paratang sa Pangulo gaya ng mga issues sa Independent Commission for Infrastructure at Unprogrammed Funds. Una nang sinabi ng komite na walang sapat na sustansya ang dalawang impeachment complaints. Walang naipakitang overt act na personal na maiugnay sa Pangulo. The President's creation of an ICI allegedly to shield corrupt allies does not amount to a culpable violation of the Constitution. In fact, by creating the ICI, the President faithfully followed his constitutional mandate. Wala rin daw basehan ang akusasyon sa Pangulo ng pagkidnap umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. There is likewise no factual basis with respect to the allegation that the President surrendered the former President to a foreign tribunal and disregarded domestic legal processes. Kasama naman sa mga kumontra sa pagbasura sa impeachment complaint, sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Para kay Co, sapat ang basehan para umusad ang impeachment. Una, ang presidente po ang nag-aproba ng special budget requests na nire-require ng batas that releases approved unprogrammed appropriations items after the budget was passed. Clear din po ang recital na may 213.8 billion pesos na nirelease in unprogrammed appropriations of various fiscal years, of which 111 billion pesos po ang pumunta sa flood control projects that were tagged as anomalous. Tingin naman ni De Lima, tila minadali ang proseso ng impeachment sa Pangulo. The House, or this House, had an opportunity to respond with seriousness. We had an opportunity to show that Congress does not flinch when allegations reach high office, but instead
We chose the quickest exit. Sabi pa ni De Lima, magiging multo ito kay Pangulong Marcos. It does not clear the President's name. Tulad ng mga ghost projects na pinakamalaking scam sa ating kasaysayan, ang hilaw na pagbasurang ito sa impeachment ay multo na babalik ng babalik at ibabato ng ibabato sa Pangulo. At dahil dismiss na ang impeachment, simula na rin ang one-year ban. Kaya bawal ang maghain ng bagong impeachment complaint laban kay PBBM hanggang January 26, 2027. Samantala, hawak na rin ng Office of the House Speaker ang ikatlong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Hihintayin pa kung kailan ito maisasama sa order of business ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Amy Atienza, News 5. Imbes na i-rekomenda ang kasuhan, ire-rekomenda na lang daw na isailalim sa preliminary investigation ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scandal. Yan ang nire-revise o binabago sa hindi pa matapos-tapos na committee report ng Senate Blue Ribbon. Narito ang aking report. Women, children, family relations in general. Kasalukuyang nire-revise o binabago ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft partial report nito kaugnay sa mga pagdinig tungkol sa flood control scandal. Sa unang draft report kasi na pinaikot sa ilang Blue Ribbon Committee members, inirekomendang kasuhan ng pandarambong, panunuhol at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation ang tatlo nilang kasamahang sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, gayon din sila dating Senador Bong Revilla at mga dating kongresistang sina Zal Dico at Mitch Kahayon Uy. Pero ngayon sa nirevise na draft report, inirekomendang sumailalim ang mga kasalukuyan at dating opisyal sa preliminary investigation o kaya ay sa case build-up. Bakit yung language? Do they find it offensive? Well, ganito, no, yung connotation, halimbawa, doon sa draft na initially routed, merong word doon na charge, no? Recommended to be charged. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. Hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. Ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, sinag-charge nun sa korte. Depensa ni Lacson, hindi naman ibig sabihin na humina na ang kanilang rekomendasyon. Wala rin daw kinalaman ang revision sa daing ng ilang taga-minorya at sa tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. Yung pag-change ng language? Ano yun? Sa majority pa lang yun. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko nga may baseline ako, di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Bukas naman daw si Lacson na tumanggap ng amendment sa committee report. Mapapag-usapan naman daw ito sa plenaryo. Sinagot din ni Lacson ang sinasabi ng ilang senador na may dapat madagdag o mabawas sa report. Kung meron silang ganong suggestion, mag-present sila ng ebidensya. No? Madali magsabi na bakit ito wala, bakit ito nandyan. Where's the evidence? They are members of the committee. Tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Isasangguni din daw muna ni Senator Lacson mula sa liderato ng Senado kung pwede ba niyang ipresenta sa plenaryo ang Blue Ribbon Committee report sakaling wala itong makuhang lagda mula sa minority bloc o kaya naman makakuha ng 11 signatures pero puro naman taga-mayorya. Pero sakali daw makakuha ng sapat na lagda si Senator Lacson ay ipipresenta na niya ang committee report sa plenaryo sa susunod na linggo. Bukod sa mga rekomendasyon, importante rin daw na tignan sa ilalabas na partial report ang mga legislation at iba pang mga hakbang para maiwasang maulit ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno gaya na lang sa flood control. Women, children, Politika raw ang dahilan kung bakit may mga pagbabago sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte.
Even the staff siguro hindi nila alam. So kung Maaaring nagkakapersonalan na raw ang mga senador kaya binago ang draft committee report ng Senate Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal. Ayon yan mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na nagkasundo ang mga senador na amyendahan ang draft ng committee report na nagre-rekomendang kasuhan ang ilang opisyal na dawit umano sa katiwalian. Kabilang na rito ang ilang kapwa nila senador. Pero sa bagong bersyon, inirerekomenda ng Blue Ribbon Committee na magsagawa muna ng preliminary investigation laban sa mga sangkot na opisyal. Kabilang rito sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Para kay Ombudsman Remulla, politika ang dahilan nito. It's politics. Siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Sabi pa ni Remulla, makakatulong ang Blue Ribbon Committee hearing sa pagkalap ng mga ebidensya para madiin ang mga personalidad na dawit sa kaso. Ang halaga yun kasi nagis na namin ang maraming kaso at nagkaroon kami ng laman sa kaso dahil sa Blue Ribbon Committee hearings. Doon naglalabasan yung maraming facts at maraming testigo. So, dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. No? I congratulate Senator Ping Lacson. Hindi rin daw nag-aalala si Remulla kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado dahil hindi naman daw sila nakaasa lang sa findings ng Blue Ribbon. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng update si Remulla sa itinatakbo ng sariling investigasyon ng Ombudsman. Pero anya, marami raw aabangan sa mga susunod na buwan. Nakahanda na rin daw ang kanilang arrest teams. So, the next few months will be exciting. There will be a lot of work done. Kaya nga ginawa namin to kasi nga we're preparing for the big push. We're gonna have a big push. Kasi nga nahihinog na yung mga kaso. So it's really more of us shoring up the evidence and making sure that we're able to present them properly. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Sabonte, News 5. Binasura ng Sandigan Bayan ng mosyon ni dating Senador Bong Revilla na mag-inhibit si Associate Justice Carl Miranda sa kanyang kaso. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, hindi pinayagan ang hiling ni Revilla dahil sa kakulangan ng merito. Noon na nagmosyon ang kampo ni Revilla dahil sa umunoy posibilidad ng bias o partiality. Pero hindi raw ito napatunayan ng kampo ng dating senador. Si Associate Justice Miranda ay kapatid ni Attorney Buenaventura Miranda na nagrepresenta kay dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Wala raw balak na mag-sorry sa China si PCG spokesperson Jay Tariela. Kasabay niyan, bumuelta siya kay Senator Alan Peter Cayetano na tila pinagtatanggol daw ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put a meme? No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples and oranges, Mr. President. Pensyonado sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan bago ipasa ang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Giit ni Cayetano, bastos si Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Dapat daw mag-sorry si Tariela sa China. Bagay na hindi naman maintindihan ni Tariela kung bakit nagalit ang senador sa isang caricature. Hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga dun sa caricature. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. Giit pa ni Tariela, bakit hindi muna mag-sorry ang China sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa mga panghaharas? Nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya.
Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. No? Ibinalik din ni Tariela ang hinahanap ni Cayetano na decorum noong ang senador ang dating Foreign Affairs Secretary ng Duterte administration. When President Duterte said a lot of things against President Barack Obama, the Pope himself, nag-red flag ba siya? Na sinasabi niya, wait, Mr. President, in accordance sa decorum to. Diba? But when we talk about China, because of the caricature that made Xi Jinping upset or whoever else in the Chinese Communist Party, ganito siya ka-passionate. Diba? Hindi ko yan maintindihan. Tila ipinagtatanggol pa raw ni Cayetano ang presidente ng China. When was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize na kayo sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Bago ang sagutang Cayetano at Tariela, una nang inimbitahan ni Tariela si Senador Rodante Marcoleta na magpatrolya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sinabi ni Marcoleta na dapat na raw isuko ang Kalayaan Island Group. Tinawag na senador ng political analyst na si Ronald Llamas ang mga senador na tila pumapabor sa China. Bukod sa mag-amang Marcoleta, bukas din daw si Tariela na imbitahan si Cayetano sa Pag-asa Island. Nauna namang sinabi ni Marcoleta na kulang sa konteksto ang nag-viral niyang pahayag. Sa huli, itinanggi ni Tariela na ginagamit niya ang issue sa West Philippine Sea para makapasok sa politika. This is a very heartbreaking job. Every day, makikita mo mukha mo sa social media, minamak ni Senator Cayetano, tina-challenge si Senator Marcoleta. Mukha bang enjoying to? I mean, nakakapagod na rin. Pero I need to keep on doing this. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Beijing laban kay Tariela. Kinundi na rin ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado. Isa umano itong political stunt na bumabaluktot sa katotohanan at sumira sa diplomasiya. Mananatiling matatag daw ang China at ipagpapatuloy ang ugnayan sa Pilipinas kahit ilan pang anti-China na resolusyon ang ipasa. Sa gitna ng debate ng mga opisyal, iisa lang ang tugon ng Malacanang. Of course, being Filipino, we should always be a pro-Philippines. Kung ano man po nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kumasa naman si retired Associate Justice Antonio Carpio sa hamong debate sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea at naglatag pa si Carpio ng mga puntong kanilang pagdedebatehan. Kabilang dyan, ang tanong kung meron nga bang West Philippine Sea at kung oo, sakop daw ba nito ang Kalayaan Island Group? Nag-ugat ang hamon ni Marcoleta matapos niyang sabihin na pwede anyang isuko na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group dahil hindi naman daw ito sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Maliban kay Carpio, uno na rin tinanggap ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela ang hamong debate sa kanya ni Marcoleta pero hindi raw dapat pagdebatehan ang karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. I accepted the challenge to debate this topic. First, the first topic is there legally a West Philippine Sea? In other words, is it in our law that there is a West Philippine Sea? Because Marcoleta is saying there is no such thing as a West Philippine Sea. The second is if there is a West Philippine Sea in our law, are the maritime zones of our islands in the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea? Sinagot naman ng China ang pagpersona non grata ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan, kay Chinese Ambassador Jing Quan. Sa anunsyo ng Chinese Embassy, hindi na raw welcome sa China ang 16 na opisyal ng bayan ng Kalayaan. Kabilang dito sina Kalayaan Mayor Beltzazar Alindogan, Vice Mayor Maurice Albaida, mga konsyal at pang mga LG officials. Sakop din ng ban ang Hong Kong at ang Macau. Ang desisyon daw ay base sa principle of reciprocity o ang pagbabalik ng aksyon. Bukod kay Ambassador Jing Quan, dineklara ring persona ng grata sa Kalayaan Island si dating Chinese Ambassador Wang Xilian.
Nabasag ang panga ng isang sikyo sa Parañaque City. Pinagpapalo siya ng bakal ng mga e-bike drivers. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Kuha ang video na ito sa harap ng isang mall sa Baclaran sa Parañaque. Nakadapa na sa kalsada ang security guard na si Boy habang walang habas siyang pinagpapalo ng isang lalaki ng bakal sa ulo. Ang isa pang lalaki, nagawa pang sipahin si Boy. Walang umawat sa nangahampas. Tila napagod na lang ito kalaunan at sumakay sa e-bike saka umalis. Nadala naman sa ospital si Boy. Kinakailangang tahiin ang kanyang ulo sa lalim at tindi ng tinamo niyang sugat mula sa panghampas. Nawasak din ang kanyang panga at kinakailangang operahan. Kwento ni Boy, mga e-bike driver daw ang gumulpi at nagtangkang pumatay sa kanya. Nagalit daw ang mga ito sa paulit-ulit na paninita ng mga sekyu sa pila ng mga e-bike. Nakapwesto kasi ang mga ito malapit sa entrada ng mga delivery truck ng mall. Inabangan daw siya ng mga driver nitong Lunes at hinataw ng tubo. Tatakbo sana ako. Yun na nampas ako dito eh. Tapos, inawakan nila yung bag ko. Tapos yung kamay. Tapos pinagsusuntok nila ako. Tapos natumba ako. Bangon pa sana ako. Tapos hindi nila tigilan. Kaya doon, kunyari na lang ako parang patay para tigilan nila ako. Hindi muna nagpaundak ng panayam ang Parañaque Police. Pero patuloy raw ang investigasyon at manhunt operation sa mga sospek. Nananawagan naman ng tulong si Boy para mapaopera ang kanyang nawasak na panga. Kahit kasi nahihirapan pa, lumabas na ito sa ospital para makamenos sa gastusin. Yung sa may panga niya lang po, doon po talagang pinuruhan sa kanya. Basag po yung panga niya. Hindi po makatao ang ginawa nila. Sa mga nanonood po, humihingi po kami ng tulong pinansyal. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Barbero pero magnanakaw. Nasa pool sa CCTV ang pangluloob ng lalaking barbero sa barbershop na pinagtatrabahuan din niya sa Naik, Cavite. Nasa frontline ng balita yan si Dave Abuel, exclusive. Na para bang papasok lang para magtrabaho ang barberong yan sa isang barbershop sa Naik, Cavite. Pero hindi lang pala siya barbero, kundi isa ring magnanakaw. Bit-bit ang kinuha niyang pink bag, isa-isa niyang hinalungkat ang bawat sulok ng barbershop, kabilang ang counter. Maya-maya, mga gamit naman sa panggupit ang sinilid sa pink na bag. Nang buksan ang drawer, dito na niya pinagkukuha ang 2 electric razor at 2 gunting. Hindi pa siya nakontento at kumuha pa ng 2 pabango bago lumabas. Pero makalipas ang ilang minuto, pumasok ulit ang lalaki at tila pinalitan pa ang naunang nakuwang mga pabango. Pagtapos niyan ay tuluyan na siyang umalis. Ayon sa may-ari ng barbershop, aabot sa 3,800 pesos ang halaga ng mga razor, gunting at mga pabangong kinuha ng lalaki. Bukod pa riyan ang benta sa 3 vape at 2 araw nakita ng pagupitan. Ang masaklap, may utang pang 2,000 piso ang kawatang barbero sa may-ari. Na-report na raw ng may-ari ang insidente sa pulis. May susi raw ang bawat barbero kaya ito nakapasok. Yun nga lang, sinalo lang daw ng may-ari ang shop sa dating nagpapatakbo nito, kaya inaalam pa ang pagkakakilanlan ng barbero. Sama na po siya dun sa pagkasalo ko nung shop. Okay naman po siya, nagulat na lang po ako na ganan na lang nga yung ginawa niya. Payo ng pulisya, mga nagne-negosyo, magpa-provide po tayo ng biodata, pasubmit natin yung kung may police clearance o NBI para kampante po yung negosyo natin na hindi tayo magagawa ng mga ganyang insidente. posibleng maharap ang kawatan na barbero sa kasong qualified theft. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Suspendido muna ang exploration permit ng Wago Mining Corporation sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ayon sa DENR Mines and Geosciences Bureau, inutusan ng kumpanya na itigil agad ang lahat ng exploration activities dahil po yan sa matinding pagtutol ng mga residente doon sa lugar. Simula pa noong nakaraang taon, nagtayo na ng mahigit 5 barikada ang mga taga-barangay Bitnong para harangin ang pagpasok ng kumpanya. Git ng DENR, ang sitwasyon ay tinuturing na force majeure. May banta raw ito sa kaligtasan, kapayapaan at kaayusan sa lugar. Pero paglilinaw lamang po, suspension lamang ito at hindi pa kanselasyon ng permit. Kaya naman nananawagan ng mga residente, pati na ang Kabataan Party List at ilang opisyal ng full cancellation at investigasyon sa pagmimina. Para sa kanila, ang laban daw ay hindi patapos para sa lupa, kalikasan at kinabukasan. Nagsalita na si Mark Heras sa video niyang umiiyak.
Ayon sa bad boy ng dance floor, umiyak siya dahil sa personal na problema. Pero hindi na binanggit kung ano ito. Paalala ni Mark, huwag gumawa ng kwento para lang sa content. Nilinaw din ni Mark na may project siyang ginagawa at hindi totoong umiiyak siya dahil wala siyang trabaho. Nagiinit pa lang ang ating mga chika kaya huwag kayong alis. Susunod, Nadine Lustre, i-endorse raw si Mayor Leni Robredo sakaling tumakbong Pangulo sa 2028. Property co-ownership ng same-sex couples kinilala ng Korte Suprema. At Giro Manyo muling nagbenta ng acting trophy kay Boss Toyo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Si Naga City Mayor Leni Robredo pa rin daw ang most winnable candidate ng oposisyon ayon po kay Congresswoman Laila De Lima. Pati ang aktresa si Nadine Lustre, kay Leni pa rin daw ang kanyang suporta. Nasa Frontline Balitang yan, Marian Enriquez. Will you be endorsing VP Leni Robredo should she run for president po sa 2028? Definitely. There's no question about that. Derechahang nagbigay ng suporta ang aktres na si Nadine Lustre para kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo kung sakaling tatakbo raw ito bilang presidente sa 2028 elections. Sinabi yan ng aktres sa ambush interview sa Batasang Pambansa kanina. Dumalo kasi siya sa Kamara para suportahan ang sinusulong ni ML Party List Representative Laila De Lima na Animal Welfare Enforcement Act at Gulay para sa Kalusugan at Kalikasan Act. Dito, iginiit ng aktres na the best candidate si Robredo sa pagka-presidente. Why? I mean, for me, she is really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So, definitely, I would support her again. Natanong din kay Nadine kung meron bang efforts para kumbinsihin ang dating bise. Well, that's up to her decision, you know. Obviously, we respect that. But sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. Sinegundahan niya ni Congresswoman De Lima na sinabing most winnable candidate ng oposisyon si Leni Robredo. We're not losing hope na magbabago pa ang desisyon ni VP Leni na tumakbo uli sa 2028. Because for me, she's the most winnable among opposition, the possible or potential opposition candidates. Malinaw daw kasi ang advokasya ng dating bise sa malinis at tapat na pamamahala. We need somebody like VP Leni Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga. I'm not saying na mawawala na ang korupsyon, pero at least it would be significantly reduced for sure kapag ang isang leader ay tunay na pinapairal ang clean and good governance. Sa ngayon, hindi pa napagdedesisyonan ng United Opposition kung sino ang kanilang pambato para sa 2028 presidential elections. Kung matatandaan, nagpulong kamakailan sina Robredo at ilang taga-oposisyon. Kasama riyan ang Liberal Party stalwart at dating Budget Secretary na si Butch Abad. Ayon kay Abad, paulit-ulit tinatanong si Robredo tungkol dito. Pero iisa lang din daw ang sagot niya. Hindi raw siya tatakbo bilang Pangulo ulit. Sa ngayon din daw, hindi pa ito ni-reconsider ni Robredo. Pero in the future, hindi raw niya masabi. Ayon pa kay Abad, marami pang pwedeng mangyari kaya mahirap pang i-predict ang 2028. Posibleng makaapekto raw sa eleksyon ang hindi pagkakasundo ng mga Marcos at Duterte. Pareho rin daw idinadawit sa katiwalian at may reklamong impeachment sina Pangulong Marcos at VP Sara. Bukod dyan, tila wala pang pambato si PBBM para sa 2028.
Habang naharap naman sa impeachment at kaso sa ombudsman si VP Sara. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Para sa political scientist professor na si Eric De Torres, posibleng strategy ito ng United Opposition. Baka raw kasi pag nilabas agad nila ang kanilang bala o frontrunner sa 2028, putaktihin ito ng mga pag-atake ng kanilang mga kalaban sa politika. I think it's also a strategy on the part of the opposition to just float names, but really I think they're still in the final, in my guess, in my observation, they're still in the final stage of basically preparing who will really run as the opposition candidate for 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muling naglatag ng kanyang priority bill si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang target maipasa ang lahat ng ito bago mag-Hunyo. 21 panukala ang tinukoy ni PBBM na kanyang priority bills. Kabilang dyan ang anti-political dynasty bill at panukalang tanggalin ang travel tax. Nadagdagan naman sa priority bills ang expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children, anti-disinformation bill at ang BARM elections. Tinukoy ang mga nasabing panukala sa pulong ng LEDAC o ang Legislative Executive Development Advisory Council na ginanap sa palasyo. Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Pwede nang maging co-owners ng bahay at lupa ang mga same-sex couples. Yan po makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Nato report. 4 na taon nang magkarelasyon at magkasama sa iisang bubong ang LGBTQIA+ couple at social media content creators na sina RC Silvestre at Teacher Christine Joan Hinanay o mas kilala bilang Teacher Shaz. May naipundar na rin silang iba't ibang property. Sa lahat daw ng gastusin sa bahay at sa kanilang assets, 50-50 sila. Meron din po kaming business na real estate po. Nagpaparent po kami ng mga properties po namin. Yung properties po namin, meron po kaming multiple na houses. Kahit po yung down payment, 50-50 po talaga kami. Ayon sa couple, wala silang legal na papeles bilang pruweba na sila ay naghati sa bayad para sa kanilang properties. Ang tanging pinanghahawakan, puso at pangako. Hindi po natin masasabi ang future. Ang point ko dun kasi halimbawa, though hindi natin hinihingi and hindi naman natin minamanifest na may something na mangyari sa ating, maalin sa ating dalawa, diba? So, saan mapupunta yung properties natin? Kaya naman isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng Korte Suprema. Kinilala ng Supreme Court na pwedeng maging co-owners ng ari-arian ng same-sex couples basta may patunay ng aktwal nilang ambag. Alinsunod ito sa Article 148 ng Family Code na sumasaklaw sa mga mag-partner na hindi pwedeng magpakasal pero nagsasama. Sa dinisisyon ng kaso, 2 babaeng magka-live-in ang bumili ng bahay at lupa sa Quezon City. Nakapangalan sa isa ang titulo at 2 silang nagbabayad. Pero naghiwalay ang mag-partner at umabot sa Korte Suprema ang usapin sa bentahan ng property. Ayon sa SC, kahit walang batas sa same-sex marriage, may karapatan pa rin kilalanin ang ambag at ari-arian ng mag-partner. Sabi pa ng mga maestrado, panahon na para kumilos ang Kongreso para mas malinaw na maprotektahan ang karapatan ng same-sex couples. Patunay ang desisyong iyan na kapag may ambag, may katapat na karapatan. Masayang Rainbow Rights Philippines sa SC ruling, pero sana raw ay may mas malaking pagpapahalaga pa para sa LGBTQIA+ members. Yes, we are happy, a little bit happy that the court saw us as couples, but we hope in other opportunities and cases makita rin ng korte, hindi lang ng korte, siguro pati ng pamahalaan, na pwede naman kami kasing ikasal para hindi na lang legal gymnastics yung kailangan nating gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Muling nagbenta ng trophy ang former child star na si Jiro Manyo kay Boss Toyo. Ibinenta niya ang kanyang first ever award bilang Best Child Actor para sa pelikulang Bagong Buwan. Nirelease ang movie noong 2001 kung saan co-star niya rito sina Cesar Montano at Jericho Rosales. Inalok niya ang presyo ng trophy sa halagang 500,000 pesos
Pero pumayag siyang bilhin ito ni Boss Toyo ng 75,000 pesos. Kapresyo yan ng pagbili noon ni Boss Toyo sa Gawad Urian na Best Actor through P ni Giro last 2024. Napanalunan niya ito para sa kanyang performance sa 2003 movie na Magnifico. I think good news sa ating mga same-sex couple yung co-ownership ng ari-arian, no? Yes. Pinag-usapan nga namin ni Mian kanina eh. Ngayon natutunan ako kay Sir Ed, pero sige, go ahead, sir. Hindi mo eksperto sa ganyan. Hindi, kasi tinanong ko siya. Sige, sir, mauna na ako. Okay. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, di ba kapag heterosexual na relationship, kaya nagkakaroon ng hatian kasi merong dokumentong kasal kayo? Yes. Apparently, nalaman ko ngayon... Article 147 of the Family Code. Nalaman ko kay Sir Ed na kahit pala sa heterosexual relationship, kahit live-in, kapag naghiwalay, may batas na may paghahati sa... Maaari kayong co-ownership. May co-ownership. Pag hetero and live-in. That's Article 148 of the Family Code. That so long as you can prove that both partners contributed. May ambag. May hatian yan. For the longest time kasi nasa legally ambiguous area yung same-sex marriage couples. So that was usually just applied to heterosexual couples na hindi kasal. Hindi pwede magkasal dahil, for example, baka may meron pa yung kabila. Well, so, attorney, itong nilabas na ito ng SC decision, sinasabi lang niya na applicable na rin ito sa same-sex couples. Yeah, basically that's what it does. It takes out same-sex couples from what used to be legally ambiguous territory. Now it's clear. And put it in the same context as a heterosexual non-married couples. Pero hindi natin masagot kanina, bago lang natin iwanan itong topic na to, ay kung 50-50 paano kung ba? 50-50 ba o depende kung magkano inambag. Kasi yun yung makukuha niya pala. Same, Wala, no? Attorney. Basahin natin yung decision siguro. Go ahead, sir. Susunod, babaeng kumain ng devil trap sa Palawan, patay. At Andrea Brillantes naaliw sa dance moves ng co-star niya sa A Secret in Prague na si Enrique Hill. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasawi ang isang babae matapos kumain ng nakalalasong devil crab sa Puerto Princesa City, Palawan. Kinilala ang biktima na si Emma Amit, residente ng Barangay Luz Biminda. Ayon sa pamunuan ng barangay, noong nakaraang Biyernes nang hulihin at kainin ng biktima ang mga alimango. Kinabukasan nang kumain muli sila ng natirang devil crab. Kalaunan, sumama ang pakiramdam ni Amit at dinala sa ospital pero binawian siya ng buhay. Paulit-ulit na ang paalala ng mga local officials sa mga residente na nakakalason ang devil crab. Ito na ang ikatlong insidente ng may namatay sa naturang barangay dahil sa pagkain nito. Yung mga pamilya na yon ay talagang magdaragat sila. May nahuli silang maraming alimango. Karamihan pala doon na nahuli ay devil crab. Ang problema, ma'am, hindi nakabisado pala yung devil crab na yon. Pumanaw na si dating Speaker Jose De Venecia Jr. sa edad na 89. Sa pahayag ng kanyang pamilya, maalala raw si De Venecia bilang isang mabuting asawa, ama at lolo. Naging tapat din siya sa 6 na dekada ng public service. Hindi dinetalye ng pamilya De Venecia ang sanhi ng kanyang pagpanaw. 7 termino siya sa House of Representatives kung saan 5 beses siya naging House Speaker. Nagpabuti ng pakikiramay ang ilang senador at kongresista. Abangan, silipin ng pasyalan na sakto sa araw ng mga puso. At Andrea Brillantes may dance entry kasama si Enrique Hill. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Na para bang hindi sila busy sa filming ng A Secret in Prague. Nakapag-TikTok pa nga ang mga bida nitong sina Andrea Brillantes at Enrique Hill. Imbes na sumayaw pareho, si Andrea natawa na lang habang pinapanood sumayaw si Enrique. Trending ang kulitan na yan all over their social media pages. Kamakailan lang nang lumipad sina Ken at Blythe sa Czech Republic para sa filming ng kapatid seryeng A Secret in Prague. Mapapanood na yan soon dito lang sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating papawang Pampa-Good Night, 40 sa labang at Valentine's na. May naisip ba kayong lugar kung saan nyo i-date ang inyong girlfriend or commander-in-chief? Kinig na kinig ka. Kung wala, heto ang perfect spot para sa inyo. Tad-tad ng 20,000 rosas ang pasyalang yan sa Mexico, Pampanga. Kabubukas lamang yan ngayong Pebrero, just in time for Love Month. Kainis, natutuwa. May iba ring areas para sa activities gaya ng boat ride at fishing. Oy, 50 pesos lang, mag-i-enjoy ka na sa pasyalang yan. Perfect na pang date at swak sa budget. Sir, isa pa nga. Paano din? Love Month. Gusto ko feel na feel ni Sir Ed. Parang excited ka, Sir Ed, sa Valentine's. Teka, ito. Sample mga kami ng ano, sayaw ni Eddie Hill tsaka ni... Ay, oo nga. Andrea Brillantes. Ayan. Okay. Laku karacha, laku karacha. Paano yun? Ganun yun. Ay, alam niya. Ba, henerasyon niya yun. Oh! Nagkaroon ng ano. Alam mo rin eh. Alin? Ayun. Mag-extra tayo. Mag-extra tayo. Sige. Okay, yan po ang 45 minutong pag-imay sa malaking headlines. Valid ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan, Sayawan at Public Service. Ako po si Bea Alice Bayos Araceo. Ako na po sa Lingaw, walang iwanan sa Frontline Tonight. Hindi natin